Number 2, maa-attract mo ang mga tunay na kaibigan. Mahirap hanapin ang tunay na kaibigan kapag marami kang pera. Hindi mo malalaman kung sino ang nagpapanggap at kung sino ang totoong gusto kang kaibiganin. Yes, hindi ito na-apply sa lahat ng panahon, pero ito ang madalas na nangyayari. Kaya isa sa magandang benefit na makukuha natin kung simple lang tayo ay maa-attract natin ang mga tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay yung taong gusto kang makasama, hindi dahil meron silang makukuha sa'yo, kundi komportable sila na ikaw ang madalas nilang kinakausap. Ang iilang signs ng tunay na kaibigan ay meron kayong tiwala at respeto sa isa't isa. Meron kang natututunan sa kanya at meron din siyang natututunan sa'yo. Pareho kayong may suporta sa isa't isa at sabay kayong nag-grow. Pero hindi sa lahat ng panahon ay makukuha mo lang ang tunay na pagkakaibigan ng isang tao kung magmumukha kang mahirap. Pwede mo pa rin mahanap yan kahit pinapakita mo sa kanila na meron kang pera. Ang gusto ko lang maunawaan mo ay mas madaling hanapin ang tunay na tao sa iyong buhay kung hindi sentro ang pera at mga material na bagay sa inyong relasyon. Mas maganda pa rin kung sinusukat ang pagkakaibigan sa karakter ng isang tao at hindi sa kung ano ang posisyon sa trabaho at gaano kadami ang laman ng kanyang bulsa. Magkaiba ang best friend at business partner. Ang relasyon ng mag-business partner ay transactional o give and take. Kung meron siyang binigay sa'yo, dapat ay tumbasan mo rin yun. Ang best friend naman o tunay na kaibigan ay unconditional. Nagbibigayan kayo sa isa't isa at hindi kayo humihingi ng kahit anumang kapalit. Kaya subukan mang itanong sa iyong sarili ngayon na ano kaya ang trato ng ibang tao sa iyo kung sakaling wala kang pera. Posible kayang ganun pa rin ang trato nila sa iyo o merong magbabago. At base sa pag-uugali ng iyong mga kaibigan, madali mo lang malaman kung sino ang mga business partner at mga tunay na kaibigan.